Dahil simula na ulit ng pasukan sa college, high school, kaya naisipan kong gumawa ulit ng mga tutorial specifically sa programming at Python. Ngayon, babalikan natin yung pinaka-basic ng Python programming. Ang pinakauna yung print. Kung makikita nyo dito sa screen, welcome to Python, loading. Yung print kasi ay hindi lang yan basta-basta print lang na naglagay tayo ng isang string na mahaba or maiksi man yan or mahaba. Tapos diretso lalabas dyan sa CLI, sa command line or sa output ng screen ng ano yung nakaprint. So dito makikita nyo nagko-continue siya ng ... Kasi ang print ay meron siyang maraming mga parameters na pwedeng gamitin. Okay? So, meron siyang tinatawag na SEP or SEP, which is the separator. Pwede din yung end. Ano ba yung end niya na feed? Pwedeng default niya is yung new line, yung file, tsaka yung flash. Magbibigay tayo ng mga sample sa mga parameters ng ganyan. So, mag-start tayo sa pinaka-basic. Gawa tayo ng bagong file. Ayan, nakita nyo yung sample. So, kapag nag-print tayo, di ba, ang lumalabas dyan ay hello world. Favorite natin to eh. Ayan, kapag nirun natin, diretso yan. Print agad, tapos yung hello world. So, meron tayong tinatawag na separator. Ano ba yung separator? Isang parameter din siya, which is kapag nilagay natin siya, separated by comma, then yung parameter na sep, then equals to, ang default kasi nito, ang separator niya ay space. Ganto. Ganyan lang. Makikita nyo, no separator siya. Yan yung separator. Okay? So, pwede natin yan lagyan ng dash. Kunyari, ang separator natin ay dash. Ano bang mangyari kapag nira natin yan dash? So, wala pa. Kasi wala naman tayong nilagay na iba pang string. Ito nga pala ay magwo-work sa Python version 3. For example, maglalagay tayo ng isa pang string. Hello world. Pogi. Ayan. Kapag print natin yan, ang separator ay dash. Oops. Teka lang. Kulang ako ng comma. Mamadali Tao lang. Ayan. Nakikita nyo yung hello world, tapos yung pangalawang string na pogi, ang separator niya ay dash. Diba? Kapag tinanggal natin yan, yung sep, ang kalalabasan yan ay magkasama yung dalawa. Hello world, pogi. Yun. Ang separator niya ay space. Mali pala ako kanina. Sabi ko, wala siyang string. So, meron siya. Ang separator niya ay space. So, pwede natin palitan yun ng halimbawa, ang separator natin ay hindi. Hindi. Tapos, space dito. Hindi. So, ibig sabihin, pupunta siya sa gitna ng hello world tapos ng pogi. So, ang separator niya, yan. Kapag nira natin hello world, hindi pogi. Okay. So, isa pa, gawin natin, kunyari, ang separator niya ay comma. So, pag nira natin yan, ang separator niya na sa gitna ng hello world, pogi. Dagdag tayo ng isa pang string. So, comma, pogi. Nga ba? Yan.
So, separator, tanggalin muna natin yung separator. Pag nira natin yan, separated by space. Hello world, pogi nga ba? Yan. So, palitan ulit natin yung separator, sep, asterisk. Yan. Asterisk ang separator natin. Lalabas dyan yung hello world, asterisk, pogi, asterisk nga ba? So, yan. Isa pang parameters na pwede natin gamitin dito ay yung end. End naman. So, yung end, ang default kasi nito is new line. Pag sinabi nating new line is yung ganyan. New line yan. Ibig sabihin niya, nag-i-enter siya. Diba? O, tanggalin muna natin. Kapag nalang kasi natin yan, pupunta na yan sa next line. Okay? Sample, isa pang print. Tayong gagawa pa tayo ng isang print. Sino ang pogi? Talaga. Yan. Pag nira natin yan, makikita natin na yung hello world po, yung first print na sa taas, then new line, sino ang pogi talaga? New line. Diba? Next line na siya. So, pwede nating lagyan yan dito ng end, comma, end. Tapos, wag nating tanggalin natin yung new line. Tanggalin natin yung new line kapag maglalagay lang tayo ng ganyan. No space. So, ang nangyari dyan ay pinagdugtong niya na. So, walang new line na nangyari. O, next line. Diba? Magkadugtong na lahat. Pati yung pangalawang print. For example, isa pa, no? Lagyan natin siya ng tab. Kapag tab /t, so, ibig sabihin niya, nakatab siya. Yun, nakatab na. Pag tab kasi is pwedeng dalawang space or apat na space. So, mapapansin nyo yan dito. So, dito nagkaroon ng tab. So, pwede din naman, ang end niya is dash. Dash, dash. So, yung end niya is dash, dash. Ganyan. Okay. So, another one, siguro last na ito sa ngayon, yung flash. Paano ba yung flash? Maganda, mapapansin natin yung flash. Tanggalin muna natin lahat. Maglalagay muna tayo ng import time para mapansin natin. So, kunyari magpiprint tayo dito ng pangalan. Kunyari gusto natin i-print si Juan. De la Cruz. Yan. Kunyari gusto natin tong i-print, pero gusto natin pa isa-isa. Si Juandela Cruz. Gusto natin isa-isa. Paano ba yung gagawin? So, syempre, kulang yung isang print lang. Lalagay natin dyan ay isa-set natin as string si Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Then, ilulup natin si name. So, paano ba mag-loop for? Siguro, dahil sa mag-focus muna tayo sa print, no? Okay, sige. Print na lang muna. So, print. Kasi baka marami pang hindi marunong sa loop. So, kapag nag-flash tayo, halimbawa, J.
So, lagyan natin ng end ito na ganyan. So, hindi new line. Pero, ito kasi kapag nira natin to, isa pa, no? Maglalagay tayo ng isa pang print na U. Then, ang end is medyo madami to 1 JU. Try muna natin to. So, ito, lalabas dyan, JU lang. Tapos, maglagay tayo ng sleep dito sa gitna ng 1 second. Kapag nira natin yan, si J, yun. Mapapansin nyo, print ng sabay si J tsaka si U. Pero naglagay tayo ng time sleep dito na 1 second. Sabihin na natin 5 seconds. So, dapat mag-print muna ng J, di ba? J tsaka J. Tapos, after 5 seconds, ipiprint niya dapat si U. Pero tignan natin. Hindi pa print si J, di ba? Bago si U. Ngayon, sabay pa rin sila, di ba? J tsaka U. So, para lumabas si J agad, kailangan natin siyang i-flash. I-flash, then value is true. By default kasi is naka-false yung value ng flash. Ibig sabihin yan, ipapakita na yung print. Okay? So, pag nira natin to, lalabas niya yung J agad. Ipa-flash niya na. Then, 5 seconds, lalabas yung U. Yun. So, yun yung function ng, yun yung gamit ng flash. So, kung kukopyahin natin yan, dito na naman ulit tayo, mag-flash. Then, true. Kaya naisip kong mag-loop kanina kasi yun ang pinakamadali. Copy. Tapos, lagay natin sa dulo. Then, control, paste. Pwede ba dito? Ayun, pwede pala. Pwede mag-paste. 1A. Then, kahit 1 lang muna. Maubos ang oras natin Tapos, N. Sa pinakadulo, okay na yan. So, every 5 seconds, ipa-flash niya yung J, U, A, and N. Masyadong matagal ata yung 5 seconds Gawin natin 2. Yan. Run natin. J, U, A, N. So, ganun yung flash. So, papakita ko yung kaninang ginawa ko na naka-loop. Ito yon, yung loading. Naka-loop na kasi ito So, kaya siguro next time na lang pag kailangan natin i-discuss yung loops. So, ganyan yung print. Hindi lang basta print lang yan Meron siyang mga parameters na pang separator, pang end, flash. Yan. Meron din file pero bihirang gamitin yan kapag may change ng standard output or object na kailangan. So, yan. Sana magamit nyo tong tutorial na to sa mga projects nyo at sa mga gagawin nyong activities sa Python programming. Thank you.